Kamakailan, naranasan ng United Kingdom ang pinakamalubhang heatwave sa kasaysayan nito. Sa sentro ng London, natunaw ang mga riles ng tren dahil sa matinding init. Naparalisa rin ang mga runway ng paliparan. Napuno ang mga ospital ng mga pasyenteng may heat stroke. Ang buong lungsod ay binalot ng nakakasukang init. Gayunpaman, kabaligtaran ng kaguluhan sa UK sa parehong panahon sa Pilipinas, ang mga residente ng Maynila ay kaswal na nakasuot ng shorts at t-shirt, naglalakad at nagjo-jogging sa labas, at kumakain ng tanghalian sa mga outdoor terrace na ipinagpapatuloy ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang balitang ito ay yumanig sa buong United Kingdom. Agad na binago ng isang climate correspondent ng BBC ang lahat ng kanyang plano sa panayam at direktang tumulak patungong Pilipinas. Ang kanyang natuklasan sa Pilipinas ay isang kahangahangang katotohanan. Isang bansa na binago ang matinding init mula sa isang problemang kailangang tiisin patungo sa isang sistematikong issue na kayang malampasan. Para sa mamamahayag ng BBC na personal na nakasaksi sa buong proseso, natuklasan niyang hindi lamang ito tungkol sa teknolohiya ng air conditioning. Ito ay tungkol sa urban planning na idinisenyo para sa kaligtasan at isang usapin ng mga prioridad sa pulisiya ng gobyerno. Maaaring ito na ang pinaka-praktikal na solusyon laban sa climate change. Paano kinokontrol ng isang bansa ang tag-init? At bakit ngayon ay binibigyan na ito ng pansin ng buong mundo? Sabay-sabay nating alamin ang nakakagulat na katotohanan ito ngayon. Bago panoorin ang video, malaking tulong sa paggawa nito ang iyong pag-subscribe at pag-like. Hello, ako si Rebecca Hart, isang climate correspondent para sa BBC News. Noong Hulyo 19, 2024, nasa Heathrow Airport ako sa London. Iyon ang pinakamainit na araw sa buong buhay ko. Ang temperatura sa loob ng airport ay umabot sa 41.2 degrees Celsius. Hindi mailarawan ang init, ang damit ko ay basang-basa sa pawis. Kahit paghinga ay mahirap. Mabigat at nakakasakal ang hangin, parang humihinga ka sa ilalim ng tubig. Pagod na rin ang mga tao sa paligid ko. Ang ilan ay nagrereklamo ng pagkahilo at napaupo na lang sa sahig. Bawat isa ay walang lakas na tinitiis ang matinding init. Ang orihinal kong plano ay magtungo sa mga bansa sa Timog Europa, tulad ng Espanya, Italia at Gresya upang kapanayamin ang mga lokal kung paano nila tinitiis ang matinding init. Ngunit biglang nagbago ang lahat ng plano. Nang ilabas ko ang aking telepono upang tingnan ang balita, isang hindi kapanipaniwalang mensahe ang sumalubong sa akin. Ang mga riles ng tren sa King's Cross Station ay natunaw dahil sa matinding init. Lahat ng serbisyo ng tren ay suspendido. Ang runway naman sa Luton Airport ay hindi magamit para sa pag-take off at landing ng mga eroplano dahil sa sobrang init. Ang aking bansa ay naparalisa dahil sa init. Nagiinit ang mga gusali, natutunaw ang mga kalsada at isinusugod sa ospital ang mga mamamayan dahil sa matinding sikat ng araw. Ang buong lipunan ng Britanya ay naging inutil sa harap ng matinding init. Ako, na dapat sana ititingin sa sitwasyon sa Timog Europa, ay nahaharap sa katotohanang ang mismong UK ay bumabagsak sa ilalim ng bigat ng init. Biglang tumunog ang notification sa aking telepono. Isang kaibigan na nagtatrabaho sa Maynila ang nagpadala ng isang video message na kasulat sa mensahe. Paraiso ngayon ang Pilipinas Nang makita ko ang video, hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang mga tao sa Maynila ay nakasuot ng shorts at t-shirt. Naglalakad sa mga kalye na may maliliwanag na ekspresyon. Ang ilan ay umiinom ng malamig na halo-halo. Ang ilan ay nag-enjoy sa pag-jogging sa parke. Mayroon pang buong pamilya na nakaupo sa outdoor terrace ng isang restaurant, kumakain ng tanghalian sa katanghalian. Lahat sila ay mukhang kalmado, walang bakas ng paghihirap, wala ring malaking problema sa kanilang kalusugan. Para silang nabubuhay sa isang ordinaryong araw sa ilalim ng araw. Tag-init din naman, mainit din naman ang panahon. 3 beses kong inulit ang video. Sa bawat panonood, lalo akong nalilito. Natutunaw ang London, pero bakit napakatahimik ng Maynila? Hirap na kaming tiisin ang init kahit sa loob ng mga gusali. Bakit sila nakakagalaw pa sa labas? Bilang isang mamamahayag, nagsimulang umusbong ang aking mga katanungan. Hindi ito simpleng usapin ng aircon o electric fan. Ito ay isang fundamental na tanong kung paano mabuhay kapag ang panahon ay nagiging banta sa buhay. Muli kong tiningnan ang paligid sa loob ng airport.
Pawisan at nahihirapan ang mga tao. Ang ilan ay gumagamit ng diaryo para magpaypay o bumibili ng mamahaling mineral water. Bawat isa ay tinitiis ang paghihirap na ito. Sa sandaling iyon, muli kong tiningnan ang aking telepono. Ang mga tao sa Maynila ay mukha pa ring kalmado at masaya. Para silang mga taong nabubuhay sa isang ganap na ibang mundo. Isang mundo kung saan ang mainit na panahon ay hindi nagiging panganib. Isang mundo kung saan ang tag-init ay hindi nangangahulugan ng pagdurusa. Sa huli, gumawa ako ng desisyon. Kinansel ako ang aking flight papuntang Espanya at bumili ng ticket papuntang Maynila. Nais kong personal na makita kung paano nilalampasan ng mga Pilipino ang krisis sa klima na nagpapabagsak sa aking bansa. Kailangan kong maunawaan kung paano nila napapanatili ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa gitna ng matinding init. Bilang isang climate correspondent, kailangan kong mahanap ang sagot. Marahil ang sagot ay wala sa Timog Europa, kundi nasa Pilipinas. Ang flight papuntang Maynila ay tumagal ng halos 18 na oras. Habang naghihintay sa eroplano, patuloy kong iniisip ang video na ipinadala ng aking kaibigan, ang kanilang mga kalmado at nakaka-relax na anyo. Naisip ko, marahil naroon ang sagot na hinahanap ko. Hindi ko inasahan na ang desisyong ito ay ganap na magbabago sa aking buhay. Ang desisyong ito ang magbibigay sa akin ng isang ganap na bagong pananaw sa matinding init at magpapamulat sa akin na may mga bansa na natututo ng labanan at manalo laban sa pagbabago ng klima. Pagkababa ko sa eroplano, ang unang naramdaman ko ay ang pagkakaiba sa hangin. Napakaginhawa ng paghinga. Ang unang pumasok sa isip ko ay, ito ay isang temperatura kung saan posible kang mabuhay. Ayon sa staff ng airport, ang temperatura sa labas ay 32 degrees Celsius. Sa London, ang ganitong temperatura ay isang sakuna. Magsisikip ang mga emergency room sa ospital at magkakatumbahan sa kalye ang mga mamamayang dehydrated. Ngunit dito, ito ay isang mainit na araw lamang. Ang mas nakakagulat ay ang malakas na air conditioning sa loob ng airport para kang pumasok sa isang higanting ref. Lahat ng espasyo sa airport, kahit ang mga banyo, ay pinananatiling malamig sa isang pare-parehong temperatura. Ito ang unang beses na nakaranas ako ng ganitong antas ng pagpapalamig. Agad kong inilabas ang aking camera at nagsimulang mag-shoot. Sabi ko sa camera, nandito ako sa Ninoy Aquino International Airport. Mahirap paniwalaan, pero parang paraiso talaga dito. Ngunit hindi sapat na ipakita lang ang estado ng aircon sa airport. Kailangan kong maunawaan ang buong sistema. Upang makapunta sa aking hotel, sumakay ako ng airport shuttle bus at pagkatapos ay MRT. Ang loob ng bagon ay parang isang yelo. Sa London, ang pampublikong transportasyon sa tag-init ay kulob at parang oven sa loob. Hindi bihira ang mga pasaherong nahihilo o nahihimatay. Ngunit sa tren sa Maynila, ang malamig na hangin ay pantay na ipinamamahagi at napakaginhawa ng paghinga. Sa tren, naupo ako sa tabi ng isang Pilipinong pasahero at nagtanong ng isang simpleng tanong. May aircon ba ang lahat ng bus at tren? Tumingin siya sa akin na may pagtataka at sumagot. Siyempre naman. Bus, MRT, taxi, lahat may aircon. Kung wala, sino ang sasakay? Ang sagot na iyon ay isang malaking sampal sa akin. Hindi ito isang option o isang luho. Dito, ito ay itinuturing na isang pangunahing bahagi ng serbisyo ng pampublikong transportasyon, isang karapatan na dapat tamasahin ng mga mamamayan. Habang nakasakay sa taxi papunta sa hotel, nagpatuloy ang aking pagkatuto. Ang loob ng taxi ay perpektong naka-aircon din. Mula sa bintana, nakakita ako ng mga bagong katangian. Ang mga taong naglalakad sa kalye ay gumagamit ng mga handheld electric fan. Ang ilan ay nakasuot ng mga cooling vest. At ang pinakamahalaga, sa ilalim ng mga gusali ay may mga covered walkway kung saan maaaring maglakad ang mga tao. Idinisenyo ito upang makaiwas sila sa nakakapasong sikat ng araw. Ito ay isang sistematikong disenyo upang protektahan ang mga pedestrian. Bukod dito, ang mga gusali sa buong lungsod convenience store, maliliit na kainan, coffee shop, bangko, at maging ang ilang stall sa gilid ng kalsada ay may malakas na air conditioning. Hindi ito usapin ng iisang pasilidad. Ang buong lungsod ay bahagi ng isang organikong konektadong sistema ng pagpapalamig. Mula sa anumang lugar,
Maaari kang lumipat sa isang malamig at ligtas na espasyo. Ito ay ganap na kaiba sa istruktura ng London, kung saan limitado ang mga pagpipilian upang makahanap ng kanlungan mula sa init. Nang gabing iyon, pagdating ko sa aking kwarto sa hotel, nagpatuloy ang aking paghanga. Ang kwarto ay komportableng pinananatiling malamig. Mula sa bintana, nakikita ko ang mga taong malayang naglalakad sa kalye kahit gabi. May mga nag-ehersisyo pa. Bawat isa ay nabubuhay ng isang normal na pang-araw-araw na buhay. Hindi ko maiwasang isipin ang itsura ng London. Ang mga taong kailangang maupo sa sahig ng airport dahil sa sobrang init, ang mga tren na huminto dahil sa natunaw na riles, ang airport na nawalan ng silbi dahil sa lumambot na runway. Isang ganap na kaibang tanawin ang nakikita ko sa Maynila. Ang malalakas na kagamitan sa pagpapalamig, mga automated na sistema ng sasakyan, at isang buong lungsod na idinisenyo upang protektahan ang mga mamamayan nito ay tunay na gumagana. Noong ko napagtanto na hindi lang ako bumibisita sa ibang bansa. Ito ay isang pagkakaiba sa pananaw kung paano tratuhin ang isang sakuna ng init. Sa UK, tinitingnan namin ang matinding init bilang isang hindi maiiwasang natural na kalamidad na hinihintay na lamang na matapos. Ngunit iba ang Pilipinas. Dito, ang matinding init ay tinitingnan bilang isang problemang kayang solusyonan. Bumuo sila ng isang sistema upang ang mga mamamayan ay hindi magdusa dahil sa init. Mas nasasabik na ako ngayon para sa mga formal na panayam. Ang air conditioning ay hindi ang kabuuan nito. Ang bansang ito ay isang lugar kung saan gumawa sila ng mga praktikal na hakbang upang mabuhay sa harap ng katotohanan ng pagbabago ng klima. Ito ay isang kaso kung saan ang isang problema na maaaring maging banta sa buhay ng tao ay ginawang isang makokontrol na issue sa lipunan. Paano nila binuo ang sistemang ito? Anong mga istruktura at patakaran ang naging posible rito? At kaya bang sundan ng ibang mga bansa ang modelong ito? Kailangan kong malaman ang mga ito. Mula sa susunod na araw, plano kong simulan ang mga formal na panayam. Pagbisita sa mga ahensya ng gobyerno, pakikipanayam sa mga eksperto, at pagbisita sa mga tahanan ng mga residente upang malaman ng malaliman kung paano idinisenyo at ipinatupad ang network ng pagpapalamig ng Pilipinas. Ngunit sa unang araw pa lang, isang bagay na ang naging malinaw sa akin. Tinanggihan ng bansang ito ang ideya na ang matinding init ay isang hindi maiiwasang hatol ng kamatayan. Sa halip, pinili nilang labanan at talunin ito. At ang pagpiling iyon ay nagiging isang katotohanan. Kinabukasan ng umaga, nagtungo ako sa Manila City Hall upang alamin kung paano gumagana ang sistemang ito ng pagpapalamig at kung ano ang papel ng gobyerno. Ang gusali ng City Hall ay malaki at moderno. Sa loob siyempre, perpektong malamig. Nagsisimula na akong tanggapin bilang isang katotohanan na halos lahat ng pampublikong gusali sa Maynila ay pinananatili sa ilalim ng isang tiyak na temperatura. Doon ko nakilala si Jose Reyes, na nagtatrabaho sa Manila City Climate Action Team. Sa isang komportable at malamig na opisina, pagkatapos kong magpakilala at sabihin na gusto kong pag-aralan ang sistema ng Pilipinas sa pagharap sa init, ngumiti siya nang magiliw at nagsimulang magpaliwanag. Ang unang ipinaliwanag ni Reyes ay ang mga pasilidad ng air conditioning sa mga istasyon ng MRT at mga shopping mall. Simula Mayo, ang pinakamataas na temperatura sa Maynila ay lumalampas sa 40 degrees Celsius. Dahil sa mataas na relative humidity, mas mataas pa ang nararamdamang init. Dahil sa ganitong matinding init, ang mga lugar na madalas puntahan ng mga mamamayan ay ang mga istasyon ng MRT at malalaking shopping mall. Ang mga lugar tulad ng malalaking mall sa Makati o BGC ay nagsisilbing public cooling centers kung saan kahit sino ay maaaring magpalamig at magpahinga. Nagtaka ako kung paano pinapatakbo ang mga pasilidad na ito. Ipinaliwanag niya na lahat ng istasyon ng tren ay may malalakas na sistema ng air conditioning na gumagana 24 oras. Ang mga malalaking shopping mall tulad ng SM Mall of Asia ay may pinakamataas na uri ng mga pasilidad sa pagpapalamig, kasama ang maluluwag na panloob na espasyo, mga coffee shop at restaurant kung saan kahit sino ay maaaring sumilong mula sa init. Pagkatapos ay ipinakilala ni Reyes ang isa pang kawili-wiling patakaran. 3 beses sa isang araw, ang lungsod ng Maynila, sa tulong ng MMDA
ay nagpapatakbo ng mga espesyal na sasakyan na nag-i-spray ng tubig sa mga pangunahing kalsada. Ang mga sasakyang ito ay nagbubuhos ng tubig sa buong kalsada upang mapababa ang temperatura sa ibabaw at makatulong na mabawasan ang epekto ng urban heat island. Ito ay isang paraan na hindi maiisip sa London, kung saan kahit na mapanganib na ang init ng kalsada, walang espesyal na hakbang na ginagawa. Tinanong ko ang pinaka-curious kong tanong, paano tinutustusan ang gastos sa pagpapatakbo ng napakaraming aircon? Paano binabayaran ng mga mamamayan ang kanilang mga singil sa kuryente? Ngumiti siya at sinabing para maunawaan ang buong estruktura, mas mabuting makipag-usap sa isang eksperto sa patakaran sa enerhiya. Ngunit ipinaliwanag niya ang isang mahalagang background. Noong 1998, nakaranas ang Metro Manila ng isang matinding heatwave na nagdulot ng maraming pagkamatay. Pagkatapos noon, nagsimulang tingnan ng lipunang Pilipino ang air conditioning hindi bilang isang luho, kundi bilang isang kagamitan para sa kaligtasan. Batay sa pamantayang ito, nagbago rin ng malaki ang mga patakaran ng lungsod. Pag-alis ko sa City Hall, naglakad ako mismo sa mga lansangan ng Maynila upang patunayan ang mga narinig ko. Pumasok ako sa iba't ibang maliliit na tindahan, isang maliit na convenience store, isang karinderya na may iilang mesa, isang maliit na sangay ng bangko, isang coffee shop, at kahit isang tindahan na nagbebenta ng mga accessory ng cellphone. Lahat ng loob ay parang yelo sa lamig. Hindi lamang mga malalaking chain store, anuman ang laki, lahat ng tindahan ay nagpapanatili ng parehong malamig na kapaligiran. Nangangahulugan ito na malinaw sa mga mamamayan. Saan ka man magpunta sa Maynila, makakaiwas ka sa init. Maaari kang lumipat mula sa isang malamig na espasyo patungo sa isa pang malamig na espasyo. Sa sentro ng lungsod, kahit saan, kahit sino ay madaling maprotektahan. Ito ay ganap na kaiba sa London. Sa London, maaaring kailanganin mong maglakad ng ilang bloke para makahanap ng lugar na may aircon. Karamihan sa maliliit na tindahan o restaurant ay walang aircon. Ang resulta, kailangan lang tiisin ng mga mamamayan. Ngunit iba ang Maynila. Ang lungsod ay konektado sa isang malaking network ng pagpapalamig at lahat ng mamamayan ay epektibong napoprotektahan. Direkta ko ring sinuri ang sistema ng pampublikong transportasyon. Buong araw akong gumamit ng bus, MRT at taxi. Lahat ng sasakyan ay may mahusay na air conditioning. Ang loob ng bus ay sobrang lamig na ang ilang pasahero ay nakasuot ng manipis na jacket. Ang temperatura sa loob ng MRT ay mas mababa pa kaysa sa loob ng mga gusali sa London tuwing taglamig. Nakipag-usap ako sa mga pasahero. Isang babae na nakilala ko sa MRT ang nagsabi, kung walang aircon ang pampublikong transportasyon, magkakasakit ang mga tao. Kung malala, mamamatay pa. Imposibleng pabayaan iyon ng gobyerno. Nang marinig ko ito, napagtanto ko na iba ang pangunahing pananaw ng lipunang Pilipino. Dito, malinaw na kinikilala na responsibilidad ng gobyerno na protektahan ang mga tao at panatilihing malamig at komportable sila. Hindi ito isang pasanin na dapat balikatin ng bawat mamamayan. Sa UK, ang init ay itinuturing na isang personal na problemang dapat tiisin. Mainit ang panahon, wala tayong magagawa, at ang paglampas dito ay personal na responsibilidad. Ngunit ang Pilipinas ay gumawa ng isang malinaw na kabaligtaran na desisyon. Tinukoy nila ang proteksyon ng mga mamamayan mula sa init bilang isang pampublikong serbisyo tulad ng ligtas na kalsada o malinis na inuming tubig. Nang gabing iyon, naglakad ako sa Bonifacio Global City, isang abalang distrito sa sentro ng lungsod. Kahit na gabi ng tag-init, ang mga kalye ay puno ng buhay. Mga pamilyang namamasyal, mga teenager, at mga matatanda ay komportableng naglalakad sa mga kalye. Walang sino man ang mukhang nababagabag sa init. Bawat isa ay payapang nagpapalipas ng oras. Ito ay isang ganap na kaibang tanawin mula sa mga kalye ng London kapag may heatwave. Sa London, ang mga kalye ay nagiging walang tao sa isang mainit na araw ng tag-init. Ayaw lumabas ng mga tao sa kanilang mga tahanan. Ang mga bata ay hindi makapaglaro sa labas. Ang mga matatanda ay nahaharap sa malubhang banta sa kalusugan. Ngunit iba ang Maynila. Ang gabi ng tag-init ay dumadaloy tulad ng isang normal at kaaya-ayang pang-araw-araw na buhay. Ang matinding init ay hindi naglilimita sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao. Sa halip, kinokontrol ng mga tao ang init. Sa isang malapit na convenience store, sa ilalim ng maliwanag na ilaw,
komportableng nag-enjoy ang mga tao sa pamimili. Noon ko lang lubos na napagtanto, ang Pilipinas ay hindi lamang naglalagay ng aircon sa bawat gusali. Ito ay isang bansa na muling idinisenyo ang buong lipunan sa ilalim ng prinsipyo na walang sinuman ang dapat magdusa dahil sa matinding init. Ang buong lungsod, lahat ng espasyo ay idinisenyo upang protektahan ang lahat. Hindi ito isang simpleng teknikal na tugon. Ito ay isang fundamental na desisyon sa lipunan na muling tukuyin ang relasyon ng tao sa mainit na panahon. Hinusgahan ng Pilipinas na sa laban na iyon, kailangang manalo ang sangkatauhan at aktwal na nilikha nila ang isang lungsod na ginagawang posible ito. Ngayon, kailangan kong magpatuloy sa susunod na yugto. Kailangan kong maunawaan kung paano napapanatili ang sistemang ito, kung paano gumagana ang agham at ekonomiya sa likod nito. Ngunit isang katotohanan ang naging malinaw sa araw na ito. May isang bansa na nalutas na ang isang problemang akala ko'y imposibleng malutas. Ang pag-unawa kung paano tinutustusan ng Pilipinas ang gastos sa pagpapatakbo ng air conditioning sa buong bansa ay ang pangunahing hamon ng panayam na ito. Sa UK, maraming tao ang nag-aalala tungkol sa kanilang mga singil sa kuryente sa buong tag-araw. Bagamat kailangan nila ng aircon, hindi nila ito magamit dahil sa gastos. Ngunit sa Pilipinas, karamihan sa mga tao ay tila gumagamit ng aircon nang walang pag-aalala. Upang malutas ang palaisipang ito, hinanap ko si Dr. Miguel Santos ng Philippine Institute for Energy Economics. Si Dr. Santos ay isang dalubhasa na matagal nang nag-aaral ng patakaran sa enerhiya at sistema ng pagpapalamig sa Pilipinas. Ipinaliwanag ni Dr. Santos na noon, hindi gaanong naiiba ang Pilipinas sa UK ngayon. Hanggang sa unang bahagi ng 1990s, karamihan sa mga pamilya ay walang aircon. Ang matinding init sa tag-araw ay isang pang-araw-araw na pagtitiis. Ngunit noong 1998, naranasan ng Pilipinas ang isang record-breaking na heatwave. Noong panahong iyon, walang paraan para manatiling malamig at maraming namatay. Ang mga ospital ay napuno ng mga pasyenteng nagdurusa sa heat exhaustion at dehydration, lalo na ang mga matatanda at bata. Pagkatapos ng trahedyang ito, sumapit ang isang malaking pagbabago sa lipunang Pilipino. Nagsimulang tingnan ang air conditioning hindi na bilang isang luho, kundi bilang isang teknolohiya para sa kaligtasan. Ayon kay Dr. Santos, nabuo ang isang panlipunang kasunduan na hindi dapat hayaang mamatay ang mga tao dahil sa init kung mayroon namang teknolohiya. Bilang resulta, mula noong 2000s, mabilis na tumaas ang pag-aari ng aircon. Sa taong 2024, mahigit 98% ng mga kabahayan sa Pilipinas ay may aircon, kumpara sa halos 5% sa UK. Ito ay isang malaking pagkakaiba. Nang tanungin ko kung paano naging posible ang pagbabagong ito, ipinaliwanag ni Dr. Santos ang tatlong pangunahing dahilan. Una, ang mga kumpanya sa Pilipinas ay gumamit ng kanilang kaalaman sa electronics at assembly upang bumuo ng mga high-efficiency na aircon. Ang malakas na industriya ng electronics ng Pilipinas ay inilapat sa mga sistema ng air conditioning na nagbunga ng mga smart na aircon na kayang bawasan ang konsumo ng kuryente ng higit sa 40% kumpara sa mga lumang modelo. Ang mga teknolohiyang nakabatay sa AI para sa regulasyon ng temperatura at koneksyon sa EOT ay nagpababa ng malaki sa singil sa kuryente habang pinapalakas ang pagpapalamig. Pangalawa, pinabuti ng Pilipinas ang mismong istruktura ng supply ng enerhiya nito. Pinalawak nito ang paggamit ng geothermal energy kung saan isa ito sa mga nangunguna sa mundo at tinaasan ang bahagi ng renewable energy tulad ng solar at wind power na nagtayo ng isang matatag na sistema ng supply ng kuryente. Ang prinsipyo ay kapag bumaba ang gastos sa produksyon, bumababa rin ang singil sa mga consumer. Pangatlo, ganap na binago ng gobyerno ng Pilipinas ang sistema ng singil sa kuryente. Sa karamihan ng mga bansa, habang tumataas ang paggamit ng kuryente, tumataas din ng husto ang singil. Ngunit sa Pilipinas, nagpapatakbo sila ng isang programa ng suporta para sa mga mahihirap na pamilya tuwing tag-init na nagpapababa sa pasanin sa singil. Nagbibigay din sila ng direktang subsidiya sa singil para sa mga pamilyang may mababang kita. Sabi ni Dr. Santos, tinitingnan ng gobyerno ang air conditioning bilang isang pangunahing karapatan tulad ng malinis na tubig o ligtas na kalsada.
Ang pag-alam na responsibilidad ng Estado na panatilihing ligtas ang lahat ng mamamayan sa panahon ng heatwave ay makikita sa mga patakaran. Pagkatapos ng panayam kay Dr. Santos, personal akong bumisita sa isang pamilya upang makita kung paano gumagana ang sistemang ito sa isang condominium sa Makati. Nakilala ko si Miss Ana Reyes, isang 30 taong gulang na profesional na naninirahan sa isang pangkaraniwang middle class na pamilya. Ang bahay ni Miss Reyes ay may kabuuang 5 aircon, sa sala, sa bawat kwarto, at maging sa kusina. Lahat ng espasyo ay maaring palamigin ng hiwalay. Lahat ng unit ay mga pinakabagong modelo ng smart aircon na maaaring kontrolin ng isang remote. Mayroon itong sistema na automatikong nag-adjust batay sa temperatura, halumigmig, at presensya ng tao. Ang pinakakahangahangang bahagi ay ang disenyo mismo ng gusali. Ayon kay Ms. Reyes, ang gusali ay idinisenyo na isinasaalang-alang ang kahusayan ng air conditioning. Ang mga double glazed na bintana ay pumipigil sa paglabas ng malamig na hangin at ang mga high-performance na materyales sa insulasyon ay pumipigil sa pagpasok ng init mula sa labas. Ang istruktura mismo ay idinisenyo upang makatulong sa pagtitipid ng enerhiya, sabi ni Ms. Reyes. Hindi nakakatakot ang singil sa kuryente tuwing tag-init. Salamat sa suporta ng gobyerno at sa mga high-efficiency system, hindi malaki ang pasanin sa singil habang pinapanatiling malamig ang buong bahay. Nang tanungin ko siya tungkol sa panahon bago magkaroon ng ganitong sistema sa Pilipinas, ikinuwento niya ang mga narinig niya mula sa kanyang lola. Sobrang init sa bahay, kailangan nilang matulog sa bubong. Ang mga bata ay sinusugod sa ospital dahil sa dehydration. Ang mga matatanda ay madalas na napupunta sa emergency room tuwing tag-init. Ngunit si Ms. Reyes mismo ay hindi nakaranas ng ganoon. Para sa kanya, ang pananatiling malamig ay kasing natural ng pagkakaroon ng tubig o kuryente. Nang gabing iyon, naglakad ako sa komunidad kung saan nakatira si Ms. Reyes. Ang mga outdoor unit ng aircon sa mga dingding ng mga condominium ay maayos na nakaayos. Muli kong naramdaman ang katotohanan na lahat ng pamilya ay protektado mula sa init. Hindi ko maiwasang isipin ang London. Sa aking komunidad, karamihan sa mga bahay ay walang aircon. Ang tag-init ay nangangahulugan ng pagbubukas ng bintana at pag-asa sa ihip ng hangin o pagtitiwala sa isang maliit na electric fan. Ang init ay isang bagay na kailangang tiisin, isang sitwasyon na maaaring magdulot ng panganib kung hindi kaswertehin. Sa huli, ang lahat ng pagkakaibang ito ay hindi nagmumula sa teknolohiya o budget, kundi sa pagkakaiba ng mga prioridad. Itinakda ng Pilipinas ang pagprotekta sa mga tao mula sa matinding init bilang isang pangunahing tungkulin ng lipunan. Ang buong patakaran sa enerhiya ng bansa ay inayos upang matugunan ang layuning ito. Sa kabaligtaran, gumawa ng ibang pagpili ang UK, itinuring nilang hindi kailangan ng aircon, at ang heatwave ay isang problemang dapat tiisin ng bawat isa. Ngunit ang pagpili ng Pilipinas ay nagpakita ng malinaw na tagumpay. Isang sistema kung saan kahit sino, kahit saan, ay ligtas mula sa init ay gumagana. Walang sino man ang hindi makakalapit sa isang malamig na espasyo dahil sa kadahilanang pang-ekonomiya. Pauwi sa hotel, naramdaman kong ang karanasang ito ay higit pa sa isang simpleng kwento tungkol sa air conditioning. Ginawa ng Pilipinas ang matinding init mismo na isang problemang kayang pamahalaan. Ipinakita nito na kung may tamang teknolohiya, patakaran, at panlipunang prioridad, ang pagkamatay dahil sa klima ay hindi na isang bagay na hindi maiiwasan. Hindi lang ito kuwento ng Pilipinas. Ito ay isang posibleng modelo na maaaring pag-aralan ng lahat ng bansa. Marahil, magagawa rin ito ng UK. Napagtanto ko ngayon na ang ulat na ito ay hindi lamang isang report tungkol sa air conditioning, kundi isang talaan ng pag-asa. Ito ay isang kwento tungkol sa ebidensya na kayang malampasan ng sangkatauhan ang krisis sa klima sa pamamagitan ng sarili nitong lakas. Sa huling araw ko sa Maynila, inayos ko ang aking huling ulat sa lobby ng aking hotel. Ang lobby, tulad ng lahat ng panloob na espasyo sa lungsod na ito, ay komportableng naka-aircon. Mula sa bintana, nakikita ko ang mga mamamayan na dahan-dahang naglalakad sa kalye, nagpapalipas ng isang payapang araw. Pagkatapos ng isang linggo sa Pilipinas, ang pangkaraniwang tanawin na ito ay nakakagulat pa rin.
Binuksan ko ang aking camera para sa aking ulat sa BBC News. Pagkatapos ng isang linggong pag-uulat, malinaw na ang Pilipinas ay isang bansa na bumuo ng isang komprehensibong sistema ng pagpapalamig laban sa matinding init. Ang mga paliparan at lahat ng pampublikong transportasyon ay may air conditioning. Mayroon ding mga water sprinkler truck na nagpapalamig sa mga kalsada at 98% ng mga kabahayan ay may aircon. Nagpapatupad din ang gobyerno ng mga patakaran upang bawasan ang pasanin sa singil sa kuryente. Lahat ng mga elementong ito ay organikong magkakaugnay. Ginawa ng Pilipinas ang buong lungsod na isang malaking network na nagpoprotekta laban sa mapanganib na init. Dito, ang air conditioning ay hindi isang luho, kundi isang pangunahing karapatan tulad ng malinis na tubig. Sa aking live report, hindi maitago ng news anchor ang kanyang pagkamangha. Talaga? Lahat ba ng lugar sa Pilipinas ay may aircon? Sa tanong na iyon, matatag kong sinagot, oo, lahat ng espasyo, mga coffee shop, restaurant, tindahan, bus, tren, taxi, at maging ang mga pampublikong banyo. Sa Pilipinas, ang gobyerno, mga kumpanya, at mga mamamayan ay naniniwala na ang air conditioning ay isang pangunahing karapatan. Ang reaksyon ay higit pa sa inaasahan. Ilang oras pagkatapos ng broadcast, bumagsak ang mga pangunahing travel website. Libo-libong mamamayan ng Britanya ang sumubok na mag-book ng flight papuntang Pilipinas. Naglabas ng anunsyo ang mga airline na lahat ng direktang flight papuntang Maynila ay fully booked. Ang mga Brito na dumating sa airport ng walang reservation ay pumila ng mahaba. Ito ay isang direktang pagpapahayag ng kanilang desperadong pagnanais na makatakas sa init. Papunta sa airport, sinabi ng taxi driver, ang dami talagang dayuhan ngayon. Nagugulat sila na hindi nila alam na ganito pala kalamig sa Pilipinas. Para sa amin, natural lang ito. Bago sumakay sa eroplano, huli akong dumaan sa Manila Baywalk. Isang matandang lalaki na nakaupo sa ilalim ng isang waiting shed, hawak ang isang handheld fan, ang nagsabi, 20 taon na kaming may aircon. Kung wala iyon, hindi namin malalampasan ang tag-init. Sa lipunang Pilipino, ang aircon ay hindi na isang espesyal na kagamitan, kundi isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay. Ngunit ang tunay na epekto ng ulat na ito ay lumitaw pagbalik ko sa UK. Ang kaso ng Pilipinas ay mabilis na nagbago sa diskurso sa lipunan at politika ng Britanya. Inanunsyo ng gobyerno ng London na maglalagay sila ng mga air conditioning unit sa lahat ng pampublikong gusali at nagmungkahi ng plano para sa malawakang pagpapakilala ng mga sistema ng air conditioning sa pampublikong transportasyon. Gumawa ang gobyerno ng UK ng batas para palawakin ang paggamit ng aircon, inalis ang buwis sa pagbili ng mga ito, at nagpakilala ng 50% na subsidiya para sa mga pamilyang may mababang kita. Nakipagtulungan ang mga lokal na kumpanya sa mga kumpanya sa Pilipinas upang bumuo ng mga high-efficiency na aircon na angkop sa klima ng UK. Napagtanto ko na lahat ng pagbabagong ito ay nagsimula sa sandaling dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport. Ang Pilipinas ay hindi lamang isang bansa na gumagamit ng maraming aircon. Ito ay isang bansa kung saan nagkaroon ng panlipunang kasunduan na ang matinding init ay isang problemang kayang kontrolin. Isang lugar na nagdeklara na tungkulin ng Estado na labanan ang mga sakuna sa klima at protektahan ang buhay. Ngayon, ang sistema ng pagpapalamig ng Pilipinas ay naging isang modelo para sa buong mundo. Ito ay isang kaso na nagpapatunay na kung ang tamang teknolohiya, patakaran at panlipunang kalooban ay magsasama-sama, anumang bansa ay maaaring protektahan ang kanilang mga mamamayan mula sa mga epekto ng pagbabago ng klima. Sa paglalakbay na ito, natutunan ko ang isang mahalagang aral. Ang kuwentong ito ay hindi lamang tungkol sa teknolohiya ng air conditioning. Ito ay isang pagninilay kung paano natin dapat tingnan ang krisis sa klima. Binali ng Pilipinas ang umiiral na paniniwala na ang heat wave ay isang hindi maiiwasang natural na pag-atake. Ipinakita nito na kung ang buong lipunan ay magtutulungan para sa isang layunin, maaaring mabawasan ang pinsala nito at malampasan ito. Pagbalik ko sa London, nagpapatuloy pa rin ang heatwave. Ngunit ngayon, ang sitwasyong ito ay hindi na parang isang walang magawang katotohanan. Nakita ko ang isang ibang hinaharap,
Nakita ko ang isang lipunan kung saan ang tag-init ay isang normal na bahagi ng araw-araw, hindi isang bagay na kinatatakutan. Nakumpirma ko ang posibilidad na manalo sa harap ng isang sakuna sa klima. Bilang isang climate journalist, ang aking papel ay palaging magbabala tungkol sa panganib at bigyang liwanag ang mga problema. Ngunit sa pagkakataong ito, maaari kong tapusin ng maayos. Sa pagkakataong ito, natagpuan ko ang pag-asa. Natagpuan ko ang isang solusyon. Nakumpirma ko ang ebidensya na kung ang teknolohiya, patakaran at panlipunang desisyon ay magsasama-sama, posible na lumikha ng isang mundo kung saan walang sinuman ang malalagay sa panganib ang buhay dahil sa init. Inilatag ng Pilipinas ang pinakamahalagang ulat sa aking buhay. Ipinakita nito na ang pagbabago ng klima ay hindi ang simula ng kawalan ng pag-asa, kundi maaaring maging simula ng isang mas mabuting mundo. Dito nagtatapos ang kuwento natin ngayon. Salamat sa panonood hanggang sa dulo. Maraming salamat sa inyong panonood. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, at suporta ang aming pinakamalaking motibasyon sa paggawa ng mga video. Sa hinaharap, patuloy kaming magsisikap na magbigay sa inyo ng mas mabilis at mas tumpak na impormasyon.